So, eto na nga. So, kailangan ko mag-come and go dyan to Las Piñas, from Las Piñas to Cavite, Cavite to Las Piñas. Ganyan ang setup ko ng mga araw na yan. So, check ko yung bahay, tapos kung may airpo. So, ayan. So, sobrang bait na namin yan. Nung kinausap namin yung contractor, yung sa gawa niya, binigyan pa namin siya ng 2 days. 2 days para matapos niya yung napag-usapan. Pero feeling ko, hindi niya matatapos yun. Meron na akong ganun feeling. Pero bago pa yan, nagpabili pa siya ng pintura kasi for pintura na daw siya. At ang pinili ko, kaya nasabihan ako ng kuya ko, dapat hindi daw boysen ang pinili ko. Binili ko kasi boysen, kaya medyo mahal. Tapos, nagulat na lang ako, mga natira sa akin dito, color white na. Nasaan yung green ko? Wala naman akong biniling white. Color white yung timba niya. Tapos ito, salamat talaga kay Lord kasi naisipan ni Kuya na bisitahin yung unit namin, check niya kung yung gawa. Kasi dapat uuwi na talaga kami ng Las Piñas niya. Buti naisipan talaga ni Kuya. Tapos parang naano pa si Kuya niya, tinamad pa. Sabi ko na nga, go na natin kasi nakaset na nga yung utak ko na pupunta siya. So eto, pakinggan nyo na lang yung sasabihin ng Kuya ko. Ito yung mga mali niya. Okay. Una, itong stud, itong metal stud, mali ito. Kasi dapat hindi ito tinatapakan eh. Tulad ng ganyan, nakabend na, sira na. Hindi dapat tinatapakan yung mga materyales kasi materyales yan dapat meron silang sariling gamit na tatapakan. Pangalawa, yan. Ang daming mga nakaseroho na mali yung pagkakalagay ng hard deflex. Kaya ang ending, ang pangit ng mga gilid. Sobrang dami yan. Hindi pa pantay yung hard deflex. Ayan. So ayan. Tapos may mga basag pa. Ayan. Mga mahihirap habulin yan. Pangit kapag kahit sinong gumagawa, alam yan eh. Na purong sablay talaga. Ayan. Mga seroho. Na dapat yan, pantayan. Pangatlo, ito, yung mga rivet. Dapat dito kasi nakalubog. Hindi dapat nakaangat to kasi once na nakaangat to kapag pininturahan na, nakaumbok din to. Metal to, hindi naman kakapit dito yung pintura para dito sa sa Pisum board. Kaya mali yan. Kasi dapat yan nakalubog tapos ginagrinder. Yan, daming sablay oh. Ano po, speaker? Yan. So, sayang. Tapos ito pa, yung mga materyales na to. Ayan, oh. Isang buo, dalawa. Tama, isang buo pang to. Hard deflex na nasira. Kung tutusin, dapat dito, back job na tong buong trabaho na to eh. Kaya mas okay talaga na mukhang hindi marunong masyado yung gumawa nito eh. Ayan. Yung mga ganyan, mga mahirap habulin yan sa paggawa. Pangat ang kalalabasan kapag na-finish na. So, ayun na nga. Nang away pa yung asawa niyang mahadera. Pinuntahan kami dyan at nagtatalak-talak siya ng kung ano-ano. Naku, ayoko na lang siyang i-brought up kasi nakakainis lang, nakakasira ng ganda. So, ayan, binakjob nila yan. Sabi nila, okay, para menos na, tapusin na lang daw yung mga nila, palpak nila. So, okay na yun. So, 10K na yan. 10K na yan ha, for ilang araw nilang ginawa. Like, pinupuntahan nila every 3 hours. Tapos, parang 3 to 4 days lang silang gumawa dyan. Tapos, pinalpak pa nila. So, 10K na yan. Well, sabi ko, hayaan na lang kasi ayoko na makita ang pagmumukha nila. Puro yan, lahat yan. Walang maganda dyan, kundi lahat yan, papaayos uli. Yun. Tapos, yung sa materials ha, kung kayo magmamaterials, kayo ang magpo-provide. Yung materials, bibilangin nyo at imo-monitor nyo. Kasi nga, katulad niyan, mga mahal yung nabili. Alam mo, lahat naman ng materials mahal. Pero, posible nila katulad ng box na yan. 5 yung box na binili ko, nawawala 1 box. Tapos yung katulad nga ng boysen, napalitan ng color white na mumurahin. So, gadon yung ginagawa nila. Ang dugyot nila. Ay, naku, matatawa na lang ako. Pero nung mga araw na yan, sumasakit ang isip ko.
Tapos ito, pinagawa ko pa to sa gumagawa dyan sa kabilang bahay, yung doorknob na sinira niya. Tapos ininsulto niya na mumurahin daw yung doorknob ng taga Raymuland. So ayun, pina-insert ko yung yung heavy doorknob ko. Ang daming nag-attempt, isa lang nakagawa. Yun lang muna, bye-bye!